Lagi nating naririnig, paano ko magsisimula kung wala akong puhunan? Pero ang totoo, meron ka. May oras ka, may lakas ka, may diskarte ka, at ngayon may cellphone na. At higit sa lahat, may pangarap ka. Kaya panoorin mo ang video to hanggang dulo. Kasi sasabihin ko sa iyo kung paano mo pwedeng simulan ang negosyo kahit walang-wala ka. Maraming Pilipino ayaw magsimula kasi iniisip nila, kailangan muna ng malaking pera, magandang gamit, at experience. Pero ang totoo, marami rin nagtagumpay na wala rin naman noon. Ang pinakamalaking kalaban natin dito ay yung nasa isip natin at gumugulo lagi sa isip natin na wala akong puhunan, di ako marunong, di ako tulad ng iba, wala akong kakayahan o mahina ang diskarte ko. Pero itong totoo, nung nagsimula ako, wala rin akong kapital. Pero meron akong diskarte, lakas ng loob. At ngayon ikikwento ko sa iyo kung ano yung diskarteng ginawa ko para makapag-umpisa ng negosyo bago ako mapunta sa online selling. At bago ako nagsimula sa online selling, gulong-gulo na isip ko kung paano madadagdagan ang kita ko bilang construction worker. Oo, mas malaki ng kaunti ang sweldo ko kaysa sa iba. Pero kulang pa rin. Kasi habang lumalaki ang kita, lumalaki rin ang pangangailangan. Tama, di ba? Alam mong kulang na kulang, pero di mo alam kung saan ka magsisimula. Laging may tanong, paano? At noong mga panahon na yun, habang kami ay natutulog sa site, may bagyo noon. Bagyong Rolly. At napakalakas ng bagyo na yun. Nawalan ng kuryente. Ang dami naming workers sa loob ng malaking site sa Lima Technopark, Batangas. At sa bagyong yun, maraming hindi makatulog dahil sa lamok, basura at putik. Ang gulo. Doon lang sa lamok sobrang hirap na hirap ka na. Lamok na kahit saang parte ng katawan mo, kumakagat. Ang iba sumusuko na, ilang araw pa lang pero gusto na nilang umuwi. Pero ako, habang nagtitiis, biglang may pumasok sa isip ko, paano kung gamitin ko to para dumiskarte? Doon ko naisip, kulambo. Oo, kulambo. Baka mabenta ko sa mga katrabaho kung di makatulog. Hanggang ngayon binablog ko to, natatawa talaga ako. Ang problema, wala akong perang pambili at bawal pa lumabas ng site. Kailangan ng sasakyan at authorization letter galing sa Lima, Batangas Technopark. Pero gusto ko na talaga magsimula. Kaya nilakasan ko yung loob ko. Hindi kami makalabas ng mga panahon na yun. Kaya dumiskarte kami ng malupit. Dumaan kami sa likod, sa bukid. Para kaming kriminal, patakas. Grabe yung kaba. Kasi kung mahuli kami, pwedeng matanggal o makulong kami. Lalo na kung may dala ka pang gamit. Pero diskarte yung dala ko. At pangarap. Diskarte na pag na-execute ko to, kikita ako. At pagkalabas ko, challenge pa rin. Paano ko bibili ng kulambo kung wala akong pera? Pero hindi pera ang puhunan ko Diskarte at tapang. Ayun lang talaga ang meron ako. At ayun na nga, naganap ako ng mga tiyangge. Humarap ako. Kahit construction worker lang ako. Grabe yung paa ko noon, napakaputik. Sobrang putik-putikan. Pero nilakasan ko loob ko. Sabi ko, ate, ibebenta ko po sa loob ng site ang kulambo nyo. Papatong na lang po sana ako ng 50 pesos at ibabalik ko dito bukas para bayaran. Yung una, walang nagtiwala sa akin. Sino ba naman kasi ako? Itsurang hindi pagkakatiwalaan. Tapos construction worker lang ako. Hanggang may isang may-ari na nagtiwala sa akin. Siguro nakita niya sa mata ko na seryoso ako. At nagkasundo kami na ibebenta ko yung kulambo niya sa halagang 150 pesos at may 50 pesos akong kikitain sa bawat kulambo. At sa tulong ng kulambo, nakabenta ako ng 54 pieces na kulambo. Kumita ako noon at doon ko napagtanto, hindi ko kailangan ng milyon para magsimula. Kailangan ko lang gamitin kung anong meron ako. Yung kinita ko, ayun yung pinang-enroll ko sa online selling. At yun ang pinaikot-ikot ko hanggang sa napalago ko na. Hanggang ngayon, na ginagamit ko pa rin yung kinita ko na yon dito sa ihawang ko. Doon talaga ako nag-umpisa. Naniniwala ako lahat ng tao may meron. Oras, lakas, diskarte, lalo-lalo na yung pangarap. Hindi mo lang siguro nakikita, pero nasa iyo na yan. Kahit kulambo lang yan, basta may tapang ka, magiging negosyo yan. Huwag mong hayaan na ang kakulangan mo ang pumigil sa'yo. Kasi kung ako na walang-wala noon, nakadiskarte, ikaw pa kaya? Hindi mo kailangan maghintay, maging handa. Magsimula ka gamit ang kung anong meron ka ngayon. Start on what you have. Ang kwento ng kulambo ay hindi tungkol sa lamok, kundi sa diskarte, sa pangarap. Dahil minsan, ang pinakamaliliit na hakbang ang nagdadala sa'yo sa pinakamalaking pagbabago. Kaya kung gusto mong matuto ng mga diskarte, mindset at totoong kwento ng negosyo, i-follow mo ako. Share mo to sa kaibigan mong nawawala ng pag-asa kasi baka ito ang kwento na kailangan niya. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye!